Well, first of all, thank you Tita Chuchi and thank you Tito Yuki for inviting us to appear in this press con. Congratulations po sa Akbang ng May Usog for giving us an impressive array of public speakers. Maraming salamat po sa inyo. I am Butch Sarado. I am from GNN. Kanina tinatanong ako, oh, sarado na kayo ah. No, that's CNN. But we are GNN. We have been in the business for 25 years. At ang ibig sabihin lang po ng 25 years, we have been very objective in our reportage on the news. And I say in this room that times have changed. Kasi po, before when we used to cover press cons, political or otherwise, talagang ang mainstream media ang napakarami. Ngayon ako na nahihiya dahil ito talaga mga taga-social media. And congratulations because para sa amin naman there is no mainstream or social media. We are here to ferret out the truth. Yun lang naman yun. And for 25 years, huwag kayong mag-alala. Si Butch Sarano na reporter, Timex lang po ang ito. Mag-uhay mag-alala. Anyway, simple lang ang tanong ko. Anyone could answer this because bukas, you are preparing for a malawakang mass rally, protest. Ilan ho ang guesstimate ninyo na attend for tomorrow's rally? And realistically, what do you intend to ferret out of this? Ano ho ba ma-accomplish ng inyong rally tomorrow? Would this be the first of many protest rallies to come? Kahit nag-estimate lang ko for tomorrow kasi ang sabi ho ay malaking rally daw po ito. Maraming salamat po muli. Ito po, Mr. Placido. Ito po, sir. Mr. Bendel. Sino dalawa? Sino? Iba naman po yung mga gusto kong sumunod. Ikaw naman sabi mo sino. Anyone can answer naman po. Sino po yung pastor? You can answer dyan. Hindi mo rin sa iba. So, asin po kayo. Study po. Guesstimates daw po. Siguro ni-estimate namin na 5 to 10,000. No? Kasi sa amin ng mga manggagawa, Sabado po yan, payday. No? Pangalawa, may pasok. No? Kaya yung grupo namin at yung sa community, no? So pinipilit namin na lumahok dito sa gaganapin bukas na pagkilos. Total hapon naman yan Kung lalabas ng alas 2, yung mga panggabi namin medyo magsasakripisyo at tutungo sa Liwasan Bonifacio. Pero gusto ko lang kung nagdagan din yung issue. No? Kasi nandun na yung exist fund ng PhilHealth. No? Dahil 30 million na ang nandun na sa treasury. No? Ngayon, itong si Secretary Rap Recto, no? Ito yung may sponsor ng IBAT no? So, ano naman ang gagawin kaya sa taong bayan na pagpaparusa na naman dito sa tax? Samantalang itong mga magnanakaw ay nandiyan at patuloy, no? Unlimited, no? Nakawan. Taong bayan ngayon ang nagsasakripisyo. Kaya nag-iisip na naman, ano na naman tong impact na yan. No? Taong bayan na naman ang magduro sa ganito. So, may gusto ko pong sumagot sa mga panel po natin. May tanong po si... sagot. Okay, bigay po natin kay Ma'am Pam ng 3rd floor. Hi, good afternoon. I'm not here just to also cover. I'm also part of my issue. And to answer the question kung ano yung estimate crowd, and yung question din po, sir, na is this the first of many? Actually, this is already an end number of such event, and maybe many more. Yung many more, sana hindi na natin ma-expect yun Kasi as we continue, ibig sabihin, parang wala tayong na-achieve. And
as we continue, ibig sabihin, mas namamayagpag yung mali na nangyayari kesa na-achieve natin yung tamang hiling ng marami. So, estimate crowd, I would not say, ako na personal ko po ito, I would not say 5,000. Kahit yung kami-kami lang po na nandito, ang nandun sa Liwasang Bonifacio tomorrow, tuloy po ang laban. Okay, meron pa po? Question? Me. Okay, sige po. Ano? Ladies first? Ladies first. Ladies choice. Siya muna, para. Siya muna. Para masama siya. Liga rito. Okay? Ano? Kahiyan. Sabay na kayo magkulit. Wala lang po. Doon sa labas. Yan, magandang tanghali po sa ating lahat, magandang tanghali po sa ating mga resource person po. At maraming salamat po sa pag-imbita po sa aming mga vloggers. Maraming salamat po at nagkaroon po kami ng pagkakataon na makover po ito. Ito kasi is napaka-importante naman talaga, lalong-lalo na po sa bawat isa at sa mga OFW po natin. Ngayon, nakarang linggo po, nagkaroon po ng press call or meeting po yung Partido Federal ng Pilipinas. Anyway, yung question ko pala para kay Sir Bots. Sir, para sa isa. Okay. Nagkaroon po ng meeting at press call po yung Partido Federal ng Pilipinas. Ngayon, naglabas po sila ng saloobin, sama ng loob, sa kay Pangulong Marcos. At sinabi nila na yung Partido Federal mismo ng Pilipinas, ang faction po na iba, ay sinasabing sila rin po ay parte sa mga karamihan ng mga Pilipino na nabudol. Ang pagpapahayag na ito na po ba ay parang pagpapahiwatig na titiwalag na po sila sa kay Bongbong Marcos at makiisa na po sa pinaglalaban ng maisog. Yun na po. Salamat. Diba, akala ko ikaw na yung sasagot. Paano ko ba sasagutin yan? Ando pa kayo no BFB, ano? Yes, sir. Kasama kayo sa Kasama po kami. Ando po kayo? Yes, sir. So, ito na po pala eh. So, ano pa ang pwede ko sabihin? Sama ng ano sir, nang wala doon. Ha? Malaman ng wala doon. Malaman na wala doon. Yung partido kasi ni Presidente, hindi ko ba Partido Federal ng Pilipinas? Ang original kasi po niyan, galing kasi yan sa grupo ng MRRD, yung sumuporta kay Digong. Ngayon, idea ni Digong talaga yan eh. Di ba kayo ba gumawa doon? Opo. Idea talaga ni Digong yan. Pero nung as destiny would unfold, hindi naman natuloy yung paglipat niya from MRRD. So nagkagulo-gulo yan ng midterm elections ni Digong noong 2019. So to make the long story short, naging presidente sa ng partido si Tamayo. At nung naghahanap si Bongbong Marcos ng partidong tatakbuhan, yun ang kanyang pinili. No? Over KBL and Nationalista Party. Loaded kasi with deception yung sa umpisa pa lamang, loaded with deception kasi yung pagpasok ni BBM dyan sa Partido Federal ng Pilipinas na yan. Naisulat naman ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang libro, hindi ko makalimutan yung page Ma'am Pamela, page 292, kung saan binulgar ni Attorney Rodriguez na nagbigay si Bongbong Marcos ng 10 milyon sa 2 PFP officers para magamit ng yung partido. Malaking issue kasi yan, yung 10 milyon na yan, sapagkat pinalabas ng 2 PFP officers na reimbursement daw nila yan sa kanilang ginastos para sa partido. Pero ang katotohanan po, hindi naman talaga.
Una-una, itinago sa amin yan, itinago. Yung pagbigay ni BBM ng 10 milyon, itinago yan sa amin ng mga miyembro ng partido. That's one. Number two, hindi naman sila gumastos. Ang gumastos dyan si Engineer Marcori, no? Yung isa sa mga miyembro ng partido. At hindi lang yan. Ako po, bilang isa sa mga pioneers ng Partido Federal, naglabas po din naman ako ng konting salapi kasi ako po yung nag-organisa sa National Capital Region. Pero that's not even the point. The point is, okay lang naman sa amin kung kumuha sila, pero dapat yun, diniklara. Nalaman lang namin nung isinulat na ito ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi naman nila ito mapagkaila sapagkat naikwento sa akin ni Attorney Vic Rodriguez yung mga detalye ng pagbigay ng pera. No? Pati yung kung saan nilagay sa 2 box ng sapatos, kung saan iniabot, lahat. So ako naman, bukas kong sasabihin ito sa publiko kahit napakalandan ko yung tao ng PFP officers, walang iba kundi si General Tom Lanchon na siya ngayon ang chairman ng Basis Conversion Development Authority at saka yung legal counsel ng PFP ni sa Attorney Biones. Silang dalawa po yung tumanggap ng tigli 5 milyon isa. Yan, pinangalan ko na kasi nga back up naman ako sa magiging testimony ni Attorney Vic Rodriguez. So, yun po. Yun lang ba gusto mo malaman o marami pa iba? Sige sir, kung gusto mo pa may magkwento ka pa. Ha? Gusto mo pa ikwento? Well, sa ngayon, nag-aaway yung sapagkat yung naglilidir-lidiran ng PNP kasi ngayon na si President Tamayo, Governor ng South Cotabato, at saka lahat ng mga PNP officers kasi are usurping their power and positions because ang katotohanan talaga niyan, yung kanilang pinagbabasihan ng pagpapatuloy ng kanilang function ay base sa isang dokumento na hindi authentic na kini-question naman namin ngayon sa COMELEC, no? May allegations na pinag-forge nila yung pirma ng mga dating officers kaya na-extend yung kanilang term. So yun po, running dispute po yun, no? sa COMELEC. So yun lang po. Thank you. Thank you, sir.